All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. At ganun din po dun sa Tokis Birador, no? Yung ating second channel. So, from time to time siguro mag-upload tayo ng isang video doon sa Tokis Birador. Hindi lang puro live stream. So, ang pag-usapan natin mga kababayan, no, ito pong si Senator Bato de la Rosa. Mukhang nagpamalas na naman ng pagiging tanga ito. Pasensya naman po, Senator Bato, no. Alam ko may utak ka naman. Pero minsan parang lutang ka rin no. Ano ba, kulang ka ba sa higop ng sabaw? Kulang ka ba sa tulog o ano? Minsan kasi lutang ka, Senator Bato no? Pasensya naman, no? Hopefully, wag kang magalit sa akin, pero tiyak dito mabibira kita no? Wala tayong magagawa kasi ikaw na rin namang gumawa ng sarili mong katangahan, kaya kami ay magbibigay lang ng aming maiksing komento, opinion, no? Sana wag balat sibuyas. Pero I believe you are open for criticism. Okay? At ganun din po, ito pong si Senator Ping Lacson. Mukhang wish upon the star, hindi po kay Aladdin, may nagdaang bulalakaw, ayun, nagrant ang kanyang wish. Okay, so muli, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So maiksi lang po ito mga kababayan, ano, as much possible wala tayong makukuwang article dito kasi puro video po yung napanood natin, yung sa maiksi, no? Mga video na napanood din natin sa mga kapwa vlogger natin, kasi tulad ng sinabi ko sa aking isang LS na ako po ay dismayado sa mga ginagawang hearing nitong ating kongreso, yung upper and lower house, tungkol po dito sa flood control fiasco na ito. Hindi po ako parang excited o naniniwala, kasi sa akin wala po silang karapatan na mag-imbestiga, even though the president said that it is their prerogative to have that because nasa kanilang namang mga rules o whatever na binigay sa kanila, no, mandato siguro nila. Pero paano mo iimbestigahan ang sarili mo na kung saan nababalita allegedly na yung mga kasamahan ninyo ay kasangkot dito, no? So parang wala pong moral ascendancy. Kaya tama po na magbuo ng independent commission ang Pangulo na tututok dito sa mga corruption na ito, hindi lang sa floodgate na ito, no? Okay, ito po kasing si Senator Bato, mukhang nagpabibo na naman siya doon sa Senado kahapon sa kanyang hearing tungkol dito sa floodgate na ito, na kung saan nag-a-advise po siya sa mga mag-asawang Diskaya about their safety. Concern po si Bato sa safety ng mga Diskaya, no? Siguro being a good senator and a former PNP chief, alam niya ang kalakaran niyan, na yung mga taong nagsiwalat o magsisiwalat o nagsisiwalat, lahat na lang po, past tense, present and future tenses, no? Mukhang delikado ang buhay. Minsan yung naging witness, hindi mo alam, kinabukasan nawala na, nakita mo na lang dyan sa ilog o di kaya sa tabi-tabi na nakabulagta na, no? Siguro ganun ang concern ni Senator Bato de la Rosa. Concern lang po siya sa mga Diskaya, kasi ang isiniwalat ng Diskaya ayon sa kanila ay puro mga mambabatas po, former or active na mambabatas. May iba mga mayors, may iba na mga government employees. Kaya isipin ninyo, malaking tao ang talagang inano nitong mga Diskaya, pero totoo ba lahat yan? Malay nyo, nagpapagamit din sila to save them, no? At humihiling nga sila na kung maaari maging state witness sila, no, para maisiliwalat nila lahat. Pero hindi po ako naniniwala, hindi po ako kumbinsido no? Bakit? Bakit 2022 lang ang sinabi nyong mga sangkot? Kung 2016 pa kayo nagsimula dyan sa DPWH. And remember, umamin din si Digong na ang DPWH during his time ay mga korap, mandaming flood control projects na ghost. Bakit 2022 mostly ang sinabi ninyo? Tama naman po si Senator
Kiko Pangilinan sa kanyang sinabi. Di po ba? At itong si Bato naman concerned at may nadamay pang mga grupo. May nadamay na grupo mga kababayan. Dinamay po ni Bato ang mga insurgents. Yung mga no permanent address na grupo. Na baka daw po itong mga taong ito, itong grupo na ito ay gagamitin ng pagkakataon na to para po sila ay gumawa ng mali lalo na sa Diskaya at ibibintang sa mga mga nabanggit na mga congressman. Ayun po yung insinuation ni Bato. Bakit mo naman nadawit dyan yung grupong nananahimik? No? Sana, sinabi mo na lang na concern ka, ganito, mag-ingat po kayo sa inyong buhay, pati ang pamilya ninyo. Yung seguridad ninyo, ayusin nyo po. Mahirap po, may malaking kalaban ang inyong, malalaking tao ang kinalaban ninyo. No, sana hindi ka na lang nagbanggit ng grupo, no? Wala namang kinalaman yang mga yan. Iba naman ang mga pinaglalaban yan. Mamaya, halimbawa lang, nagkatotoo yung sinabi ni Bato. Tapos may mga hitman lang, hindi naman pala miyembro ng ganung grupo. Di ba, Bato? Binigyan mo ng idea ngayon yung mga taong gagawa ng mali sa Diskaya. Ikaw pa ang nagbigay, no? Sana hindi ka na nagbigay ng ganyang idea o nagsalita ng ganyan. Dahil sa akin, mali yun eh. Kung magbibigay ka na rin lang naman ng advice for their security, in a different format. No, wag kang mag-single out, wag kang mag-name out kasi hindi mo naman, wala ka naman pruweba. At nagbigay ka lang ng idea sa ibang tao na gagawa ng mali. Di ba? Kasi nga gusto mo lang idawit yung mga grupo na yon. Ika nga ni Attorney Enzo, usapang flood control, napunta ka dun sa grupong no permanent address para lang makatira ka. Ayan ang pagkalutang mo, Senator Bato. Pinairal mo na naman ang pagiging buibo mo. Sa pagkabibo mo, nagiging bobo ka. Sorry naman, palitan na lang natin yung bowel o bow na ay gawin nating o sa simula. Bibo equals bobo. Asensya naman, Senator Bato, hindi po ako nag-agree doon sa nilabas yung statement. I am not advocating or defending or supporting this no permanent address people. Hindi po yun. Huwag tayong magbigay ng insinuasyon, no? Na dinadawit natin ito, wala ngang kinalaman yan. Alam mo ba pinaglalaban ng mga yan? Di siyempre magagamit na naman sila sisisi na naman sa ganito, sila na naman ang masama. Di ba? Na hindi naman natin alam na hindi pala miyembro ng mga ganong grupo yung tumira sa kanila, no? Mali ang iyong advice. Concern ka sa security ng Diskaya pero mali ang iyong advice. So pinairal mo ang pagiging bibo mo pero naging bobo at lutang ka. Pasensya naman po. Now, punta naman tayo dito kay Senator Ping Lacson na tinatawag nating fiscalizer. Itong si Senator Ping Lacson, kung ano ang tama, kung ano ang mali, ay mali. White is white, black is black. No? Hindi natin sinasabing perfecto si Senator Ping Lacson. Ang ano lang natin dito, mga kababayan, ang punto natin, sa aking opinion, tama naman po na gawin siyang Senate Pro Tempore at mag-head ng Blue Ribbon Committee. Pasensya kay Marcoleta, short-lived ang iyong pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kasi ikaw po ay super bias. Kitang-kita po yan sa pangatlong hearing mo lang, di ba? Nung pangalawang hearing, wala nakita ang pagka-bias mo, mga kababayan, So, at least kahit papano, may masusulat kasi yung resume, Marcoleta, na you handled o you chair the Blue Ribbon Committee. Pero sa akin po, tama lamang po si Senator Ping Lacson na pamunuan yan dalawang pwesto na yan, no? Lagari ngayon si Ping Lacson. Sa bagay, gusto mo yan, panindigan mo na yan. Pero naniniwala po ako na he will handle those position with fairness, impartiality, and balance. Okay, so sana ganun po. No? Yun lang po yung aking inaasam. At ayun siguro naman ang aking nakikita kay Ping Lacson. No? Ibalik nyo po yung integridad ng Senado at kredibilidad ng Senado na binaboy ng mga Duterte minions, mga Duterte senator. No? At hindi po si Risa Hontiveros ang mag-head ng Blue Ribbon Committee, no? Kung nasabi po natin yan sa ating live stream, paumanhin po kay Risa Hontiveros, no? So, pero si Risa Hontiveros po nasa miyembro na ng majority. Yung mga minority,
bumaliktad po ang mundo, naging majority, at yung mga Duterte Black na dating majority, naging minority. O, di ba? Ang yayabang nyo kasi, o yan, umikot ang mundo, sabi ng Diyos, tama na kayo. Sobra kayong palalo. Kampi kayo sa mga kriminal, kampi kayo sa maling gawa. O, tinalaga po si Soto bilang Senate President at second in command si Senate Pro Tempore Ping Lacson. So, congratulations po sa dalawang ito, no? Kung maaari sana, tumakbo ulit kayo bilang presidente kasi hindi pa pwede yung mga inaasam natin na si Vico Soto at Sandro Marcos. Okay, so yan po, no? Sana naman maibalik ng dalawang taong ito ang tiwala ng tao sa Senado. Ang ganda po ng sinabi ni Senate President sa kanyang talumpati, lalong-lalo na nung nagbanggit siya ng Bible verse na 1 Peter chapter 2 verse 3 ba yun? You don't have to lord. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging Diyos dyan sa Senado. You are only a steward. You are only a advisor, a guidance counselor, parang ganun po. So napakaganda po nun, no? Okay, so Senator Ping Lacson, galingan nyo po sa Senate Blue Ribbon Committee. Naniniwala ako magiging balance and fair kayo and no partiality. Kailangan impartial po tayo. Okay, yun lang po mga kababayan. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. God bless. Bye-bye.